Hey po, magandang gabi po sa bawat isa po sa ating narito. We go on live na. Salamat din sa mga kapatiran dito sa Facebook Live. So without much ado, ang itatakal po natin ngayon ay gusto mo bang magpasikat ngayong araw ng Pasko at kahit hindi Pasko? Gusto mo bang magpasikat? So, kung sino po sa atin dito yung nanonood ng Showtime, okay, sa Showtime, meron silang tinatawag na magpasikat. Ginagawa nila ito sa kanilang anniversary. So, kanya-kanyang pagpapasikat. Okay, kanya-kanyang paglabas ng mga tinatagong mga talento. So, ang title po is Gusto bang magpasikat ngayong Pasko? Okay, pero kahit hindi Pasko, pwede mo naman tayong magpasikat. So, bakit magpasikat? Saan ba nanggaling yung word na magpasikat? 'Di ba? Galing to sa sikat ng araw, sa sikat ng buwan. So, kapag ang isang object katulad ng araw o ang buwan, okay, meron silang natural light katulad ng araw. Tas yung buwan ay nagkakaroon lang ng reflection, pero actually ang source talaga ng lahat is yung lumikha sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. He is the creator of the universe. Ang Diyos Ama nating nasa langit. So ang Bible verse po natin dito is ito po sa James chapter 1 verse 17. Ang sabi po rito is every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. Sabi natin, from the Father of lights. From the Father of lights. With whom there is no variation. With whom there is no variation. Or shadow of turning. For shadow of turning. So, yun eh. So, Father of lights, ang Ama ng kaliwanagan. And God is the source of all lights. Okay? So, kapag ka Pasko, saan ba natin importante yung light? Sinasabitan natin yung Christmas tree natin ng mga Christmas lights. Kahit hindi Christmas tree, nagsasabit tayo sa harapan ng bahay natin, sa rooftop, sa terraces, nagsasabit tayo ng Christmas lights. Taon-taon ginagawa natin to, di po ba? Okay, Christmas lights. Kaya lang, minsan nakakalungkot, may nangyari noon yung anak ni Jose de Benicia. Siya yung Speaker of the House nung time na yon, siya yung komandidato. Kalaban niya noon nung panahon ni Erap, si Erap yung nanalo, si Jose or si Joe de Benicia. Ngayon, ang daming Christmas lights sa bahay nila, pero okay sana, maganda sana eh. Kaya lang, nagkaroon ng depekto yung mga Christmas lights noon at namatay ang kanilang anak na babae, na-trap doon sa loob. Ngayon, so may mga nakakalungkot na pangyayari. Pero tuwing Pasko is talagang isang kamangha-panghang panahon ng taon. So, ito na yata yung sa mga mga Kristiyano, and even Christians, kahit mga hindi Christians, di ba? May mga tao hindi nagse-celebrate ng Christmas. Okay, pero dahil nga katulad sa Pilipinas, okay, kahit may mga taong hindi naniniwala sa Pasko, hindi nagse-celebrate ng Christmas, pero because kasama natin sila sa isang company, kasama natin sila sa school, kasama natin sila to a certain organization, nakakasama na rin sila sa Christmas celebration. Tumatanggap sila ng Christmas bonus, umaattend sila ng Christmas party, okay, so nakiki-celebrate na rin sila. So, ang Pasko ay talagang isang manghamanghang panahon ng taon. Puno ng mga hindi mabilang na mga bagay na dapat gawin. Galing kami sa isang araw sa Baclaran. Galing kami kung saan sa BGC. Okay, para mamili ng mga pamasko at mga pangregalo is talagang grabe, Christmas rush ang tawag dito. So, ang daming mga tao talaga, lalo na sa EDSA, grabe ang heavy traffic. Okay, sa Pasay, sa Baclaran, sa Divisoria, kahit saan ka magpunta ngayon, abalang-abala ang mga tao.
So, may mga bagay na dapat gawin, planuhin, bibili ng pang Noche Buena, okay, mga iba't ibang mga regalo, yung ibang mga ninong nagpaplano na kung saan magtatago. Ay, hindi naman lahat. Okay. Ngayon napansin ko yung Christmas, ang Filipino Christmas tradition kasi is usually nandun lang tayo sa bahay, di ba? Yun yung nakagisna natin. Nasa bahay, antayin natin yung mga bisitang pupunta, yung mga inaanak, yung mga kamag-anak. Pero napansin ko nowadays parang nagbabago na ang Christmas ng mga Pilipino. So, ang ginagawa ngayon ng ng mga Pinoy is hindi na lumalagi sa bahay. Okay, nagpupunta na lang kung saan-saan. Sa mga beach, sa mga park, okay, sa mga malls, at doon na rin sila nagse-celebrate. Pero iba yung Noche Buena, di ba? Yung Noche Buena talaga, sineselebrate ito sa mga bahay. Pero pag araw ng Pasko, talagang umaalis ang mga tao at kung saan nagpupunta. So, yun eh. Mga bagay na hindi mabilang, mga bagay na dapat gawin, planuhin, at makita. Isa sa pinaka-iconic na elemento ngayong holiday season na inaabangan nating lahat ay ang nakakasilaw na pagpapakita ng mga Christmas lights. Sa mall, mga gigantic Christmas tree ay napapalibutan ng mga Christmas lights. Okay, bawat taon ng mga tao ay masigasig na naglalabas ng kanilang mga ilaw o mga Christmas lights at namumuhunan sa pinakabagong mga uso upang palamutihin o palamutihan ang kanilang mga tahanan. Okay, at mga puno ng makulay at masayang alaala ng Kapaskuhan. At ito nga yung mga makukulay na ito yung tinatawag na Christmas lights. Okay, at hindi lang ang ilaw ang nakukuha ang mga ilaw o mga Christmas lights na nakakuha ng ating mga atensyon. Hindi lang ang uso ngayon, hindi lang basta Christmas light na patay sinde, patay sinde, patay sinde. Hindi lang ganun eh. Kundi ang makita natin ay iba't ibang klase mga animated na lights, gumagalaw na ilaw, makukulay na ilaw. Ngunit alam niyo ba, mga kapatid, kung paano nagsimula ang Christmas lights? Ikaw, Jerby, alam mo ba kung kailan nagsimula, kung paano nagsimula ang Christmas light? Shout out to Jerby. So, candlelight beginnings. Nagsimula pala ito nung hindi pa uso noon yung kuryente. Ang mga lampara, mga kandila lang ang ginagamit noon. Kasi sa mga bansang malalamig talaga nagsimula yung Christmas tree, di ba? Yung Christmas tree, ang gagawin nila, nagyayelo ako, na-experience ko na yun when I was in Korea. Okay, sa Korea talagang punong-puno rin ng snow. So may mga pine trees din doon. Ginagawa namin, pinuputol. Okay, nakita mo, pinuputol yon at nilalagay doon sa sala. Tapos pag nilagay sa sala, syempre parang puno lang yon. Pero ang gagawin ng iba is lalagyan ng mga palamuti. Malagyan ng mga decorations para mas maging presentable. So doon pala nagsimula yung unang Christmas light. Kandila lang ang umiilaw doon sa Christmas tree. So, yun yung mga palamuting naiilawan ng kandila ang mga palamuting ito. At pagkatapos ng Christmas ng candlelight, dumating naman yung mga palamuting salamin. Nakakita na ba kayo ng mga palamuting salamin? Ginagamit ito sa pagsisindi ng mga puno mula pa noong 1500s or 15th century. Ang interest na dekorasyon ng mga Christmas tree na may mga palamuti ay sumikat nang ang Christmas tree ni Queen Victoria ng Inglaterra o ng UK ay tinampok sa isang pahayagan doon sa London. So, ang mga tao ay nagpuntahan at nakita nila na ang mga palamuting salamin not may candle. Mismo yung salamin, nilagyan nila ng wax at sinidihan nila ng candle doon sa loob. So, ang ganda-gandang tingnan. So, doon naman nagsimula yung mga salamin. Ngayon, pagdating doon, pumasok naman, na-invento naman, yung electricity. Okay? So, nagkaroon ng 1882, isang mahalagang kaganapan na naganap sa New York, sa US, nang ipakilala ang unang Christmas tree
na eliminado ng mga electric lights. Ito na yung panahon natin ngayon, yung panahon na yon. Okay? Si Edward Johnson, okay, isa siyang kaibigan ng sikat na inventor na si Thomas Alva Edison. Ay responsable para sa mga bagong pagpapakitang ito. Ginamit ni Edward Johnson ang inimbento na bulb, na electric bulb ni Thomas Alva Edison. So, ganun na nangyari. Kaya noong 1895, okay, unang ginamit ito sa White House. O yung parang Malacanang Palace dito sa Pilipinas, White House doon sa Amerika. So, yun yung kauna-unahang Christmas tree, gigantic Christmas tree na naiilawan ng kuryente noong 1895. So, yun yun. Ngayon, yung po istorya ng Christmas light. At nagkaroon din ng bubble light. Kung makita nyo yung bubble light, nakakatawa, hinaluan naman ng chemical. Okay, kapag ka nag-init yun, at naging 39.60 centigrade, ang katamtamang init na nililikha ng lampara sa loob ay nagiging sanhi ng pagkulo ng likido. So, ang tawag dito is bubble light. Pag nakakita kayo na tinignan nyo sa Google yon, ang ganda-ganda ng bubble light na ito. So, meron din tinatawag na aluminum Christmas trees and rotating floodlights. Yung aluminum, di ba, alam niyo yung mga alloy, aluminum. Okay, pagka naanuhan ng ano yon, ng ilaw is kaya niya mag-blend ng iba't ibang kulay. Tapos ngayon, yung usong-uso ngayon, yung mga LED light. Ang mga LED na ilaw ay nagiging pinakasikat na uri ng Christmas light na available ngayon. Bukod sa matipid na sa kuryente, okay, ang ginamit dito is yung light emitting diode. Gumagawa sila ng liwanag kapag dumaan ang kuryente sa kanila. Ang mga LED na ilaw ay mas mahusay kaysa sa maliwanag o sa electric bulb na naimbento ni Thomas Alva Edison. So, yun yung istorya ng Christmas light. Ngayon, pagka tinignan nyo, ganda talaga ng Christmas light. May aluminum Christmas light, may wala na yung candle light na Christmas light. Okay, ang nando na lang is yung inimbento ni Thomas Alva Edison na Christmas na electric bulb. Tapos nilagyan nilang nagkaroon ng bubble Christmas light, aluminum Christmas light, at sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na LED Christmas light. Ngayon, okay, matapos nating malaman ngayon, Kuya Kim, hindi, Pastor Jim, yung istorya ng Christmas light, did you know that God has some Christmas light of His own? Dahil sinasabi niyang, every good and perfect gift comes from above to the Father of lights. So, pag sinabing Father of lights, is ito yung Diyos. So, sa Kanya, siya pala ang source of everything. Siya yung source ng lahat ng mga sumisikat o nagliliwanag. Because, sabi sa Bible, God is the God of light. And ito, ano ibig sabihin ng sinasabi sa James chapter 1 verse 17? Sinasabi rito, God's light is constant. Ang liwanag ng Diyos, ang liwanag na nanggagaling sa Diyos, ito yung constant, ito yung spontaneous, ito yung continuous or spontaneous. Pag sinabing spontaneous, it is continuous and forever. God's light is a constant beacon for those who follow Him, even in times of temptation and trial. So, napaka-importante pala na ang liwanag, dapat tayo po ay magpaliwanag sa Diyos. Humingi tayo ng liwanag ng Diyos. Kasi yung iba, imbis na maliwanagan sila sa buhay na galing sa Diyos, humihiram sila ng hiram na liwanag. Okay? Kala nila because of their own riches, according to their own intellect, according to their own achievements or to their track records, is pwede silang sumikat or magpasikat. Okay? Yung magpasikat, yung magbigay ng liwanag, but it is only temporary. Kasi kapag ka nawala sa mundong ito, kapag ka bumatay ka lang sa stellar or
sa stellar or sa ningning ng sanlibutan ito. Ang ningning ng sanlibutan ito ay magiging dim. Mawawala ito, yung stellar lights na ito. Di ba? Sa mga artista nga, di ba? Kapag ka tumanda na artista, nawawala na kahit si megastar pa yan, kahit si star for all seasons pa yan, kahit si superstar pa yan, okay, nawawala rin ang ningning. Nawawala rin ang pagliliwanag nila, yung tinatawag na stellar nila. It is because lilipas at lilipas din ang mga sumisikat dito sa mundong ito. Kung ang pagsikat mo ay nanggaling lang doon sa katanyagan mo, sa fame mo, kung ang pagsikat mo, ang pagliliwanag mo ay nanggaling lang doon sa karangyaan mo, kung ang pagsikat mo ay nanggaling lang doon sa mga achievements mo, sa track records mo, ito yung mga ilaw o mga liwanag na hiram lang, na pwedeng mawala anytime, na pwedeng mawala sa buhay mo. Kaya dapat huwag tayong aasa sa mga hiram na liwanag lang dito sa mundong ito. And God's light is constant because He is the Father of lights. Even in times of temptation and trial, lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi magdidilim ang mundo nila. Hindi magdidilim ang buhay nila. Nakakita ka ba na ng taong makasalubong mo parang ang dilim-dilim ng itsura niya? Parang ang dilim-dilim ng buhay niya. Yun yung mga tao na umasa lang sa mga hiram na liwanag o sa mga pusikit na liwanag ng sanlibutan ito. Pero kapag ka ang inasahan natin ay ang Diyos, siya ang magbibigay liwanag sa atin. Sa Meralco, ano sabi sa Meralco? Yung patalastas ng Meralco, ang nagbibigay ng liwanag. Pero yung binibigay nilang liwanag is only temporary. Kasi kapag ka hindi ka na nakabayad sa Meralco, puputulan ka na nila. So mawawalan, magdidilim na ang buong bahay mo. Pero sa Diyos, okay, kapag ka ikaw ay nakakonekta sa Diyos, nakakonekta ka sa Diyos, is ano man nangyari sa buhay mo, magkaroon ka man ng iba't ibang temptation, magkaroon ka man ng iba't ibang trials, mga pagsubok, challenges in life, as long na nakakonekta ka sa source of light, yung pinanggagalingan talaga ng liwanag, ay walang iba kundi ang Diyos. Kapag ka nakakonekta ka sa Diyos, nakatune in ka kay Jesus, ay hindi didilim ang buhay mo. Makakaranas ka man ng mga pagsubok, pero it is only temporary. Makakaranas ka man ng mga kahirapan, but it is only temporary. Dahil naliliwanagan ka, okay, ng Diyos, ng pag-iilaw ng Diyos. At sabi rito, yung ilaw ng nanggagaling sa Diyos, ito ay hindi nagbabago. God doesn't change. God is the creator of the creation. So He doesn't change. Hindi siya nagbabago. Magbabago man ang tao sa iyo. Ang damdamin ng tao sa iyo na dati nagpapakita siya ng pagmamahal sa iyo. Pero ito ay maaaring magbago. Ang panahon, pabago-bago. Okay, ang mood ng ibang tao is pabago-bago. Pero ang Diyos, ang creator of the universe, the source of light, He doesn't change. Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng Bible, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. God is the one who first loved us. Sabi sa Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. So, yun po yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. Magbabago man ang lahat sa buhay natin. Magbabago man ang pagmamahal ng mahal mo sa buhay sa'yo. Manlamig man ang pagmamahal nila sa'yo, ng mahal mo. Ngunit ang Diyos, siya ang unang nagmahal sa atin. At hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Lord, I have loved you with an everlasting love.
hindi nagbabago ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, kapag nangako siya sa iyo, hindi siya magbabago. Hindi katulad ng tao, kapag nangako, mga politiko, mag-e-eleksyon na naman, yung mga ano yan, yung mga karsadang yang lubak-lubak, papa-aspalto ko yan, papasimyento ko yan. Okay, kapag nagbabahay-bahay sila, kakamayan ka, okay, ano ba ang problema mo? Okay, inaalam nila ang problema. Naalala ko dito sa amin dito, okay, may problema sa mga lupa-lupa. Lumapit yung isang politiko. Sabi niya, nabalitaan ko may problema ka raw sa ano. Pag ako ang nanalo, ayusin natin yan. Nakailang term na, hindi pa rin naayos yung problema doon sa lupa. Ang kanyang pangako ay napako. Ang kanyang pangako ay nabago. Pero ang Diyos, God is not like the Son of Man who should change His mind. God is not like the Son of Man who should lie. When He promised, He will fulfill it. For sure. God doesn't change. At nung pinadala, nung unang Pasko, alam niyo ba ang istorya ng unang Pasko? Nung unang Pasko, 2,000 taon na nakakaraan, pinadala ng God the Father si Jesus Christ. Bakit? Anong dahilan ba ano ba dahilan ng Pasko? Kasi ang Pasko ay si Jesus Christ. Bakit pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus? Ang tawag po rito is plan of redemption. Sabihin natin, plan of redemption. Plan of redemption. Bakit? Bakit kailangan i-redeem ang mundo? Kasi nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos na ang mga tao ay papasama ng papasama ng papasama. At sa Bible is mayroong maluwag na daan at mayroong masikip na daan. Doon sa masikip na daan, ito yung papunta doon sa Diyos, papunta sa langit, kukunti lang nakakasumpong nito. Pero yung maluwag na daan, ang daming dumadaan dito. At ang dulo nito ay kamatayan. Ngayon, nakikita ng Diyos na maraming mga tao, kapag hindi siya gumawa ng paraan, is mga tao lahat sa mundo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya o pinadala niya ang kanyang buong anak na si Jesus, na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang dahilan ng Pasko. Yun ang tunay na dahilan ng Pasko. Maraming tao, kala nila ang dahilan ng Pasko ay si Jose Marichan. Kahit nung si Jose Marichan, okay, sumusulpot-sulpot na pagdating ng August pa lang, sumusulpot na siya eh. Sasabihin ng mga tao, oy, huwag ka munang sumulpot. Okay? Pagdating na number, susulpot na si Jose Marichan. Sasabihin ng mga tao, magpapasko na naman. Doon sila nakapokus. Pero nung interview si Jose Marichan, umiyak siya. Sabi niya, no. Nagkakamali kayo. Hindi ako yung rason. Hindi dapat nakapokus sa akin ang Kapaskuhang ito. Hindi ako yung sumisimbolo ng Kapaskuhang ito. Walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoong Yesus. Palapakan nga po natin siya ng malakas. Amen. Maraming tao, okay, pag bumabate, ang bati nila is inaalis nila ang pangalan ni Christ sa Christmas. Binabati nilang Merry Xmas. Merry Xmas. Grabe. Alam niyo ba ibig sabihin ng X? Ang ibig sabihin ng X, unknown. Unknown. Inaalis mo ang pangalan ni Jesus. Samantalang siya yung the reason for the season. Siya yung dahilan ng Pasko, si Jesus. Kaya pinadala ng Ama si Jesus para tayo ay hanguin sa ating mga nagawang mga kasalanan. Dahil alam ng Diyos Ama, na kung hindi niya gagawing ipadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayong lahat ay mapapahamak at mapupunta sa impyerno. So, Christ, diba, ang Diyos Ama, He is the Father of lights. Ngayon, nung pinadala ng Diyos Ama si Jesus sa mundong ito,
Ang tawag sa kanya, Christ is the light source. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw sa sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Makinig po kayong mabuti. Ito po sinasabi ng Holy Spirit ngayon. Si Jesus Christ daw yung light of this world. Kung ikaw ay totoong may relasyon sa Diyos, may relasyon sa Kanya, is hindi ka na raw lalakad pa sa kadiliman. Hindi ka na magpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ka na magpapatuloy sa paglakad sa kadiliman. Sapagkat si Jesus ang ilaw at ang sino mang sumusunod sa Kanya ay dapat ay lumalakad sa ilaw, sa katotohanan. Dapat ang buhay niya ay maayos. Kaya minsan maraming tao ayaw umattend ng ganitong Bible study, ng prayer meeting, ayaw umattend ng church. It is because sasabihin lang, nakakapaso. Actually, ang pinako-correct naman, sabi, maraming bawal kasi dyan. Kapag umattend ako ng ganitong klase ng pagtitipon, maraming bawal. Ang bawal lang naman, mga kapatid, ay ang kasalanan. Kasalanan ng bawal. Di ba pwede ko namang makisama sa iba't ibang klase ng tao, pero wag kang makikisama. Tama po ba yon? Because sabi kasi bad company corrupts good character. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sasamaan mo ay yung mga gumagawa ng masama, so mahahawa ka sa kanila. So, ang maganda is okay dito, di ba? Ang sarap ng feeling na kapag ka nakinig ka ng salita ng Diyos, is gumagaan ang pakiramdam mo. Pag ikaw may problema, nakinig ka ng salita ng Diyos, gumagaan ang pakiramdam mo. Naiibsan ang mga problema mo, mga alalahanin mo, at napapalakas ka pa. Pero kapag ka, hindi ko naman sinasabi na pagkakatulad ngayon, magpapasko, iba't ibang klase ng session, may pot session, may mahjong session, may drinking session, iba't ibang klase ng bisyo. Pare, tara. Bakit? Ang dami kong problema. Halika. Inuman muna tayo. Okay, pag inom mo, okay, pag gising mo, nadagdagan pa ang problema mo. Yung problema mo hindi na nawala, nagkaroon ka pa ng hangover. At hindi ka pa napasok sa trabaho. Okay? So, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Sabi nga sa Bible, the path of the righteous who follow Jesus Christ will shine brighter and brighter and brighter and brighter. Ito yung sinasabi ko, yung pamagat ng topic natin ngayon. Gusto mong magpasikat sa araw ng Pasko. Ngayong Pasko, bakit hindi na natin ibalato ang buhay natin sa Diyos? Naalala ko, meron akong nakita kanina lang sa YouTube, isang pelikulang Tagalog, luma na. Okay, sabi nung lalaki, pare, dedoin mo na yan, patayin mo na yan. Babarli na lang niya, biglang nagsalita ng Bisaya. Tapos nagsalita rin yung tao ng Bisaya. Bisaya ka, Manggid? Sabi, oo, Bisaya rin ako. Sabi niya, saan ka ba umuwi? Dito ako. Kilalong ba si Aling Tali? Huy, si Aling Tali yung taga rito? Yung taga doon? Oo, kilala ko. Nanay ko yun eh. Ha, nanay mo yun? Sabi niya, ang laki ng utang na loob ko dito. Papatayin na sana niya yung tao. Ngayon, balik sa mga tropa niya. Oh, pare, bakit niyo pa pinapatay yung taong yan? Naku ano ko pala to kamag-anak ko pala to Yung nanay niya, laki ng utang na loob ko sa kanya. Sabi niya, so hindi na napatay yung tao. Okay? So, ano yung sinasabi ko rito? Ano yung sinasabi ko rito sa bagay na ito? Okay, lagi natin tandaan mga kapatid na ang Diyos, kapag ka tunay ka talagang may relasyon ka sa ating Panginoong Diyos, God, bibigyan kanya ng way of escape. Bibigyan kanya ng paraan para makatakas ka. Para makakawala ka sa anumang problema ang kinakaharap mo ngayon. Bibigyan ka niya ng solusyon. God is the answer to all your problems.
He is the problem solver of your life. He is the way maker of your life. Sabi nga sa John chapter 9 verse 5, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. So, yun ang sabi ng Panginoong Jesus, during His earthly ministry, He was the light of this world. Okay, so si Jesus, He was the light of this world. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ay meron ding Christmas light? Hindi nga. Ang Diyos may Christmas light. Oo, may Christmas, hindi lang isang Christmas light meron ang Diyos. Meron siyang tinatawag na Christmas lights. Sabi natin, God's Christmas lights. God's Christmas lights. Alam niyo, sino kaya yung Christmas lights ng Diyos? Do you have any clue? Meron ba kayong nasa isip ngayon kung sino yung Christmas lights ng Diyos? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng maraming mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At pati ang Diyos ay mapapupurihan dahil sa inyong pagliliwanag bilang mga ilaw. So, ang tinutukoy ng Diyos, tayo po yun. Tayo po yung Christmas lights ng Diyos. Dapat tayo magpasikat. Dapat sumikat yung liwanag natin na nanggagaling sa Diyos upang makita ng mga tao ang iyong pagliliwanag at maluwalhati maging ang inyong amang nasa langit. God's Christmas lights are supposed to shine. Dapat nakikita yung pagliliwanag ng buhay mo. Yung pagliliwanag ng buhay mo is ano ba yung pagliliwanag ng buhay mo? Okay? Ibig sabihin noon is dala-dala mo yung katwiran ni Kristo. Christ's righteousness. Kapag ka tumitingin ng God the Father sa atin, nakikita niya si Kristo sa ating puso. Na siya na yung nakatira sa buhay natin o sa puso natin. Ngayon, sabi sa Matthew chapter 5 verse 14 to 15, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Meron bang nagsindi ng kandila o meron bang nagkabit ng ilaw, nilagay yun sa ilalim ng kama? Meron bang ganon? Meron bang gumawa ng ganon? Okay, di ba dapat ang ilaw ay nilalagay talaga doon sa pinakataas para maliwanagan ng buong bahay? Alam niyo, nakakalungkot isipin, di ba? Christmas, di ba? 3 days na lang, Pasko na. 3 days ba? Tama, 3 days na lang. 22 ngayon eh. So, Wednesday is Christmas, sa Miyerkules. Ngayon, di ba yung Christmas is Christ, di ba? Ngayon, yung Christians, di ba kinuha rin yon? Yung Christmas, kinuha rin yon sa pangalan ni Christ. Kaya nga Christmas. Ngayon, yung Christians, okay, kinuha rin yon sa pangalan ni Christ. So, Christians. Ngayon, nowadays, sabi nga, yung mga sinasabing lang sila ay Kristiyano is dapat palang magsuot na ng name tag. Ilagay nila sa name tag nila na I am a Christian. Kasi hindi na raw makita yung pagkakaiba. Mga Christians pa naman, pero hindi naman nakikita yung pag-iilaw. Nakatago ang kanilang mga liwanag. Nakatago sa banga, nakatago sa barandilya, nakatago sa ilalim ng kama. Okay? Pag sa iba naman, sa company,
Okay, yung iba ayaw magpakilala ng Christian. Naalala ko noon nung pumasok ako noon sa isang company. Sabi niya, pare, ba't mo sinasabing Christian ka? Sabi ko, bakit naman? Bakit naman tol? Bakit hindi ko sasabihin Christian ako? Kasi pag sinabi mong Christian ka, bubulihin ka ng mga yan. Wawalang hiyain ka ng mga yan. Loloko-lokohin ka lang ng mga yan. Sabi ko, wala akong pakialam sa kanila. Okay, sabi nga sa Bible, mapapalad kayong mga pinag-uusig dahil sa pagiging Kristiyano, dahil sa salita ng Panginoon. Jump into joy, for your reward will be great in heaven. Ba't ka mahihiya maging Kristiyano? Merong isang kilalang singer, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, pero siya yung kumanta ng paubaya. Ay, alam niyo na kaagad eh. Okay, sabi niya, Christian siya. Pero hindi raw niya pinoprofess, hindi raw niya kinoconfess na siya ay Christian. Basta siya, Christian siya. Pero hindi niya sineshare ang kanyang paniniwala sa ibang mga tao. Ibig sabihin, nakatago ang kanyang ilaw. Kaya nga, ipaubaya mo na lang sa kanilang mag-share. Ipaubaya mo na lang sa evangelist. Ipaubaya mo na lang sa pastor. Ipaubaya mo na lang sa mga Bible teachers. Ipaubaya mo na lang sa mga church leaders yung pag-share ng Word of God. Hindi. Ang sabi sa Bible, di ba? Ipahayag natin ang salita ng Diyos in season or out of season. Sabi sa Bible, hindi naman sinabing ikaw Pastor Jim, ikaw Pastor Jervy, ikaw Joan. Hindi lang sinabing kayo lang ang mag-share ng Word of God. Hindi naman sinabing ganon, di ba? Ang sinabi, go into all the world, all ye. Okay, and preach the gospel of the Lord Jesus Christ, baptizing them in my name. Yun ang sinasabi. Kaya, may mga tao nakakalungkot isipin na, okay, siguro natatakot siyang ibuli siya. Maraming tao gano'n, natatakot na mawala ang kasikatan, mawala ang katanyagan, kasi ang kinukuha nila ay hiram na liwanag lang. Ang kinukuha nila ay hiram na liwanag lang ng mundong ito. Maaring baka kasi pag pinangalandakan nilang Christian sila, baka malaos sila, wala nang tumangkilik sa mga kanta nila, wala nang tumangkilik sa mga pelikula nila, baka ibuli na sila sa school, ibuli na sila sa trabaho. Hindi eh. Okay? Dapat ganun yun eh. Dapat you're proclaiming, you're very proud. Kung tayo nga minsan sa paggawa ng masama, di ba? Pinagmamalaki natin. Kapag nagkaroon tayo ng iPhone, pinagmamalaki natin, nagkaroon tayo ng sasakyan, nagkaroon tayo ng bahay, okay, pinagmamalaki natin, maging pagkain natin sa Facebook, pinakikita natin na kumakain tayo sa masasarap, okay, pupunta tayo sa iba't ibang bansa, pinagmamalaki natin yan. How much more pa kaya sa Lord Jesus? Diba dapat, sabi nga sa isang kanta, there is no glory in our own wisdom. There is no strength in our own might. There is no riches in our own riches. But, sabi sa kanta, but I will boast in knowing the Lord Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang malakas ng Diyos. We should boast in knowing the Lord Jesus Christ. Dapat, siya yung dapat nating ipagmalaki. Sabi nga sa Bible, sabi ng God the Father, ang sino mang magmakahiya, pagka ang sino mang magmahiya sa salita ko, pagdating ng araw, ay ikakahiya ko rin sila sa harapan ng mga anghel. Kaya ang sabi ng God, ng Diyos ngayon sa atin, huwag mong itago ang pagiging Kristiyano mo. Huwag mong itago ang pagliliwanag mong pagiging ilaw mo. Tayo po mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Tayo po yung Christmas lights ng Diyos. Tayo po yung Christmas lights ng Diyos sa mundong ito. Diba? Ano ba katangi ng Christmas light? Kapag napadaan ka sa mga malls, wow, iba-ibang kulay. Kumukuti-kutitap. Napaka-stellar. Diba? Ang ganda-gandang pagmasdan ng ilaw na yon. Diba? Paano kung ang Kristiyano ay hindi pinagpapatuloy ang kanyang pagliliwanag?
Tingin nyo, maluluwalhati ba ang Diyos sa buhay natin kung gagawin natin ang mga bagay na ito? Sayang lang, di ba? Merong isang tao umatay ng church. Sabi ng pastor, welcome ka rito sa church. You're very much welcome. Thank you for attending. Ay, pastor, lagi na po akong umaattend dito eh. Ha? Lagi kang umaattend, ngayon nga lang kita nakita eh. Hindi ba ako napansin? Kapag may mga okasyon, umaattend ako rito. Pagka may mga child dedication, kapag may mga kinakasal, kapag may namamatay, ay umaattend ako dito. Ganun ba? Oo, ano ka pala? Undercover Christian ka pala. Tatawa yung pastor. Okay, kasi may mga undercover Christians. Yung mga hindi niya pinangangalandakan siya ay Kristiyano. Hindi niya pinakikita ang kanyang ilaw. Pero hindi dapat ganon, mga kapatid. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa hindi nakikita. Dapat nakikita ang pagliliwanag sa atin. Sabi nga sa Bible, di ba, Matthew 5:16, gayon din naman, let your light shine among men, so that when they see your light, even the Father in heaven will be glorified. Gusto niyo bang maluwalhati ang Diyos Ama sa buhay niyo? Sabi, alam mo sa Bible, kapag ka nalugod ang Diyos Ama, who is the source of light sa buhay niyo, God will even give the deepest desire of your heart. Ngayong Pasko ba? Ano ba yung gusto mong matanggap na regalo? Sabi sa Bible, every good and perfect gift comes from God. Ano ang gusto mong matanggap na regalo? Ano ba yung nilalaman ng iyong puso? Kayo na lang ang nakakaalam nun at ang Diyos. Alam ng Diyos yun. Sabi nga niya, kapag ka mananalangin nga raw tayo, okay, bago pa lang natin ibuka ang ating mga bibig at himingi sa Diyos sa ating pananalangin, alam na raw ng Diyos yun. Pero paano naman tayong bibigyan ng Diyos kung hindi ang buhay naman natin ay hindi kalugod-lugod sa Kanya? Paano naman tayo bibigyan ng Diyos kung tayo po ay nabubuhay sa pagkakasala? Sabi sa Isaiah 59:1 and 2, ang kamay ng Diyos ay laging mahaba para tulungan ka. Ang kanyang tenga ay laging handa para pakinggan ka. Ngunit kaya nagiging maigsi ang kamay ng Diyos para tulungan ka. Ang kanyang tenga ay nagiging bingi para manig ka ay dahil sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, pwede ba nating irigalo ang ating buhay sa Diyos ngayon? Diba kapag may birthday, is doble ang kanyang emotion. Yung pinsan ko, si Mir, okay, ang birthday niya is December 25 din. Minsan nga, na-ichipera namin siya. Okay, ang tawag lang ang bati lang namin sa kanya is Merry Christmas. Ngingitian lang namin siya. Pero hindi talaga namin siya nababati ng Happy Birthday. Pwede ba nating regaluhan ng Diyos, okay, after ng Noche Buena, bago mag alas 12 ng December 24, pwede ba natin siyang manalangin tayo sa Kanya at sabihin natin, dakilain natin ng Diyos, sabihin natin, Panginoong Yesus, Happy Birthday. Maligayang kaarawan sa iyo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung ako po'y nabubuhay sa kasalanan ngayon. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ako nagliliwanag ang buhay ko sa kadiliman ng mundong ito. Hindi ako nagiging ilaw sa sanlibutan ito. Panginoong Diyos, patawarin mo po ako. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, mga kapatid. Dahil kapag ginawa natin yon, humingi tayo ng tawad sa Diyos, magiging kalugod-lugod ang buhay natin sa Diyos. Magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Kung hingi tayo sa mga ng tawad sa mga atrasong nagawa natin sa ating mga buhay. Lahat tayo ay guilty guys sa ganito. Yung ilaw natin minsan, ano bang ilaw meron ka? Kapatid, I just want to ask you a question.
Anong klaseng ilaw meron ka? Ang ilaw mo ba ay maliwanag na maliwanag at naliliwanagan ang kadilimang bumabalot sa buhay mo? Ang ilaw mo ba ay aandap-andap na lang? Okay, halos mamatay-matay na yung ilaw mo. Ang ilaw mo ba ay parang mga electric bulb? Patay-sinde, 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 hanggang napunde? Ang ilaw mo ba ay unti-unti nang namamatay dahil you're still living in sin? Mga kapatid, sabi ng Biblia, Jesus Christ was the light of this world. But today, okay, sinasabi ko sa inyo ngayon, you are the light of this world. Ikaw ang Christmas light ng Diyos, kapatid. Ang Diyos, sa bawat kadilimang naranasan mo, umiiyak ang Diyos sa'yo. Sabi nga sa pinakamaiksing verse sa Bible, Jesus wept. Si Jesus ay umiyak. From all our wasted years, si Jesus ay umiiyak. Hanggang ngayon, umiiyak si Jesus. Birthday pa naman niya. Magbe-birthday, di ba? Ang pangit ng ganon. Kapag ka, yung birthday ng isang tao, ano gagawin mo? Paiiyakin mo ba siya? O pasasayahin mo ba siya? Di ba? Nakakita ka na ba ng, birthday mo, ba't umiiyak ka? Huwag kang umiyak, maging masaya ka. Di ba? Ano gusto mo, kapatid? Paiyakin mo ang may birthday celebrant ngayong Paskong ito o pasayahin mo siya? Kapatid, gusto ng Diyos sa iyo ngayon, magliwanag ka. Kung paanong He was the light of this world, ang gusto ng Diyos, you are the light of this world. Ang gusto ng Diyos, paliwanagin mo ng napakaningning ang buhay mo, magliwanag ka. Si John, yung nanonood ngayon dito, sumama siya, ang saya-saya niya. Ang sarap pala ng ganito, you're sharing your light to a dark world. Binabahagi mo, tinutulong ka. Okay? Sa pagpapahagi ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Ang sarap ng ganon. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Pag sinabihan ka ng ganon, wow! Nakaka-inspire, nakaka-touch kapag ka sinabihan ka ng ganon. Kapag ka nakikita kita, pinapasaya mo ko. Kapag ka nakikita kita, kasama kita, pinapalakas mo ko. Maraming salamat. Isa kang malaking kagalakan sa buhay ko. Para kang ilaw na nagliliwanag sa kadilimang bumabalot sa buhay ko ngayon. Mga kapatid, what we need is not religion. I'm not preaching to you any religion, sect, or any organization. Ang pinipreach ko sa iyo ngayon is the Father of Lights. Ang pinipreach ko ngayon is si Jesus Christ, who is the light of this world. Hindi relihiyon, relasyon sa Diyos ang kailangan natin. Ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay kailanman ay hindi na lumalakad sa kadiliman, sapagkat siya ay nasa liwanag na. Kapatid, kung ikaw ay nasa kadiliman, mahirap manatili o mamalagi ngayon sa kadiliman. Ikaw ba'y hindi nagpapatawad? Ikaw ba'y puno ng sakbibi, ng hirap at kalungkutan? Ikaw ba'y may sakit at karamdaman? Kung naranasan mo yan, nasa kadiliman ka, kapatid. Pero alam niyo ba na pinayagan ng Diyos na mauna muna ang kadiliman bago ang liwanag? Di ba bisan, kapag kumakain tayo sa isang mamahaling restaurant, kakain ka kasama yung minamahal mo sa buhay, ang tawag dito is candlelight dinner. Di ba? So, pinayagan talaga ng Diyos na mabalot ka ngayon ng kadiliman. Sabi nga sa Bible, weeping may remain at night, but joy comes in the morning, mga kapatid. Pag-iyak ay magtatagal lang sa magdamag, ngunit ang galak ng Diyos ay darating sa umaga. Kapatid,
anong ilaw meron ka ngayon? Kung ang ilaw mo ay nagdedelikado na, aandap-andap na, hikisap-kisap na lang, pusikit na lang ang liwanag na nasa iyo, bayaan mo kapatid, liwanagan ka ni Kristo. Sabi nga sa Bible, ikaw na nasa kadiliman, ikaw na nakahiga dyan at hindi na makaahon sa buhay mo, bumangon ka para maliwanagan ka ng liwanag ni Kristo. Sabi sa Bible, wake up you sleeper. Sabi nga ng isang kanta, take me out of the dark, my Lord. I don't want to be there. Diba? Maraming tao, kawawa naman ang buhay. Maraming tao ngayong Pasko, they're underprivileged. Ikaw, you are privileged. Why? Kasama mo yung pamilya mo, magkakasama kayong kakain ng Noche Buena. Naalala ko noon, nung nagkakaroling kami, dito na ako magtatapos. Nung nagkakaroling kami sa May Pasig, kasama ko yan, sina Sister Grace, nandito sila sa Google Meet. Okay, may pinuntahan kaming pamilya. Nakita namin ang Noche Buena nila is sardinas. Lahatang sardinas lang na galing yata sa relief o sa ayuda ng gobyerno. Tapos, yun lang ang pagkain nila, tasty, ganun lang. Tapos nagkaroling kami. Nagulat yung mag-anak. Ngayon, sabi nung tatay, yung padre de pamilya, pasensya na po kayo. Nag-aabot yata ng 20 pesos, no? 20 pesos. Sabi niya, yung nanay umiiyak. Pasensya na po kayo, ito lang po ang nakayanan namin Ay, hindi po. Yung pangangaroling po namin ay hindi para humingi ho sa inyo ng pera. May dala kaming mga groceries. Ito po, ang para sa inyo. Mahal po kayo ni Jesus. Si Jesus po ay namatay para sa inyo. Birthday po ni Jesus. Okay, bayaan nyo pong pagpalain kayo ng Diyos. Di ba, pinagperpay namin, umiiyak yung pamilya. Hindi ko makakalimutan yun. Alam niyo mga kapatid, let your light shine among men. I-share natin yung liwanag na binigay sa atin ng Diyos. I-share natin sila sapagkat people need the Lord. Maraming mga tao ang nabubuhay sa kadiliman. Maraming tao ang sakbibi ng hirap, sakit at karamdaman. Maraming tao halos wala nang makain. Okay? Sa Noche Buena nila, yun lang ang pagkain nila. Pero tayo, we are privileged. Kung tayo po ay merong sobrang delata, sobrang bigas, sobrang pera, pwede naman nating iabot yun sa mga kapuspalad. Amen po ba? Mga kapatid, lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Kristiyano man o hindi man Kristiyano. Sabi sa Bible, dito po ako magtatapos, tayo po yung Christmas lights ng Diyos. Pastor, may Christmas lights pala ang Diyos. Tayo yun. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging magsilbing ilaw sa madilim na mundong ito. Kapatid, kung ang ilaw mo ngayon ay andap-andap, bayaan mong liwanagin ka ni Kristo. Bigyan ka niya ng liwanag. Tayo pong lahat ay yumuko at tumikit. Hallelujah. Oh Lord, maraming salamat po. Nalaman po namin ngayon, Lord, that you are the Father of lights, O God the Father. At nung 2,000 taon na nakakaraan, ang dahilan pala ng Pasko ay nang sinugo mo si Jesus Christ, ang aming Panginoong Kristo, para kami iligtas sa kahirapan, sa sumpa ng kahirapan. Iligtas kami sa sumpa ng kasalanan. Iligtas kami sa sumpa ng sakit at karamdaman. 2,000 taon na nakakaraan, Jesus Christ said during His earthly ministry, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Ang sino mang sumusunod sa akin, kailanman ay hindi nalalakad sa kasalanan.
kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. At ang sabi sa Bible, Matthew chapter 5 verse 16, tayo po ang Christmas light ng Diyos. Jesus Christ was the light of this world, but now we are the light of this world. Ang sabi ng Diyos, dapat nating paliwanagin ang ating ilaw sa harapan ng mga maraming tao upang kapag nakita ng mga tao ang ating pagliliwanag ay maluwalhati maging ang Diyos Ama sa langit. Panginoon, patawarin po kami kung lahat po kami ay guilty. Minsan sa buhay namin o kadalasan sa buhay namin, hindi makita ang aming pagliliwanag. Hindi makita ang aming mga pagiging Kristiyano. Panginoon, nabubuhay kami sa poot, sa galit, sa hindi pagpapatawad. Nabubuhay kami, Panginoon, sa pagkainggit at pagsaselos. Nabubuhay kami, Panginoon, sa kasalanan. Kaya napakadaling dumating ang sakit karamdaman. Madali kaming gapiin ng iba't ibang klase ng problema. Panginoon, hindi ito ang kalooban mo sa amin. Kaya noon, ng unang Pasko, kaya nagkaroon, kaya Diyos Ama, ang Panginoong Yesus, ay para kami hanguin sa pagka-embargo sa lahanan at sakit at karamdaman at kahirapan. Lord, you are the light of this world. And we are the light of this world. Hindi na namin kailangan pang itago ang aming ilaw. Hindi na namin dapat pang kailangan itago ang aming pagiging anak mo, ang aming mga pagiging Kristiyano. Lord, madilim na ang mundong ito. Ang mundong ito ay papaguna-una. Ang mundong ito ay masyado ng makasalanan. Masyado ng punong-punot na babalot ng kadiliman. Panginoon, it is better to light just one little candle. It is better to show our lights unto this world. Lord, in the name of Jesus, kung ang ilaw na nasa amin ngayon ay aandap-andap na, kapatid, tinatago mo pa ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mo sinasabing ikaw ay anak ng Diyos. Hindi mo pinapahayag si Kristo na siyang pag-asa, na siyang ilaw sa mundong ito. Hindi pinakahiya mo si Kristo. Kung guilty ka, kapatid, sa ganung mga kasalanan, nabubuhay ka sa kasalanan, kapatid, nais ni Kristo na liwanagan ka niya sa oras na ito. In the name of Jesus. Maaari ka bang sumunod sa maikling panalangin na ito? Ikaw, kapatid, kung ikaw ay hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mo ba siyang tanggapin? Maaari mo bang regaluhan si Jesus? Ang regalo lang namang hinihingi ng Panginoong Jesus, siya yung may birthday. Ang regalo lang naman niyang hinihingi ay ang iyong buhay. Ang iaalay mo sa Kanya, ang iyong buhay bilang handog sa Kanya. Pwede ka bang manalangin ng panalangin ito? Sumunod ka sa panalangin na ito, kapatid. O Amang Banal, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, ako po ay nagpapakumbaba na dumudulog sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pa sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Humingi po ako ng tawad sa iyo. Ang sabi mo, Panginoong Diyos, kung papayag ko ang aking mga kasalanan, ikaw ay banal at tapat na ako'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng aking mga kalikuan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Hindi relihiyon ang tinatanggap ko. Relasyon. Nakikipagrelasyon ako sa iyo. Tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano man po ang gagawin ko, ano man po ang paplanuhin ko, ang lahat ng bagay ipagkakatiwala ko sa iyo. Salamat Panginoong Yesus, sapagkat Lord, hindi lang kagalingan ang nirigalo mo sa akin ngayon. Hindi lang kapatawaran ang nirigalo mo sa akin ngayon, kundi binigyan mo ako ng kaloob o regalo ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, ang sino mang tumanggap at nanalig sa iyo, tinanggap ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Mga kapatid, lahat ng tumanggap at mga dati nang tumanggap sa Panginoon, hindi reliyon, kundi nakipagrelasyon sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa iyo ngayon, let your light shine among men. Let your light shine. Dapat mong paliwanagin ang iyong pag-iilaw, ang iyong liwanag sa mga tao. At sabi ng Diyos, kapag ginawa mo yon, the Father in heaven will be blessed, will be glad. The Father in heaven will be glorified. At sabi ng Diyos, if the Father of heaven, the Father in heaven is being glorified, is delighted in you, He will give even the deepest desire of your hearts. Ibibigay ng Diyos maging ang pinakamalalim na nasa ng iyong puso. Kapatid, ano ba yung gusto mong matanggap na Christmas present sa Lord? Ano ba ang gusto matanggap na Christmas gift sa Lord? Ikaw yung Christmas light ng Lord. Ang gusto ng Diyos sa iyo, kulayan ang buhay mo. Hindi lang silver bell ang makita sa buhay mo, maging iba't ibang kulay. Yes, makita sa iyo yung iba't ibang klase ng kulay. Ibig sabihin nun, iba't ibang klase ng pagpapala sa pinansyal, sa health, kagalingan, sa iba't ibang mga problema. At sa oras na ito, ikaw ay pinagliliwanag ng ni Kristo. At ang sabi ng Diyos, your path will shine brighter and brighter, and God will take you to the flourishing finish or end of your life. In Jesus' name, this we pray. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po mga kapatid. At binabati ko na po kayo ng advance Merry Christmas. Sabihin nga po natin ng Lord Jesus Christ, Happy birthday to you, Lord Jesus. Happy birthday, dear Lord. Amen. Shall we give our Lord our best clap of praise? And may I invite Sister Grace to lead us in our closing prayer. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo na naman sa amin ngayong gabi, Lord. Thank you, Panginoon, na nandito kami na nakinig na naman ng iyong salita, Panginoon, na Lord, na mas lalo ka pa, Lord, namin nakikilala, Lord, sa tuwing mag-Bible study kami, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gabayan, proteksyonan, Panginoon, ang mga kanya-kanya naming pamilya, Panginoon, na yung mga wala po dito, Panginoon, na Lord, patuloy mo po silang protektahan, gabayan, Panginoon. Lord, thank you kila Pastor, Panginoon, na patuloy pa rin nag-guide sa amin, Panginoon, tuwing mag-Bible study, Panginoon, na nandyan sila sa amin, Panginoon, na Lord, na kung paano ka pa namin, Lord, makilala ng mas malalim pa, Panginoon. Lord, gabayan mo po yung kanya-kanya naming pamilya, Panginoon. Sila Bill ngayon, Panginoon, sa work niya, Panginoon. Yung mga anak niya, Panginoon, na nandyan sa kanya ngayon, Panginoon, na Lord, ikaw, Panginoon, ang babahala sa kanya, Panginoon, sa pag-guide sa mga anak niya, na Lord, ang mga anak niya na makilala ka, Panginoon. Panginoon, sila Annalyn, napatuloy mo rin gabayan si Annalyn, na Lord, kung ano Alicia, Panginoon, Lord, ikaw na po ang bahala, Panginoon, na Lord, patuloy mo pagalingin yung paa ni Ray, Panginoon, na patuloy na rin siya makapagtrabaho para sa mga anak niya. Lord, thank you rin sila, Mami Jane, Panginoon, Ate Francine, Panginoon, na patuloy pa rin nandito kami, Panginoon, sa iyo, Lord, na nakikinig